Hello everyone! Welcome to my channel! And for today's video, samahan niyo ako sa pagdadasal sa St. Clair Church. It's located in Katipunan, Marikina City. As far as I remember, the first time I came here is back in 2015-2016 before I graduated in high school. So kasama ko yung parents ko, nagpunta kami dyan, nagdasal kami kasi after high school is nagpunta na ako sa Japan. So, we pray na sana maging successful yung pagpunta ko sa Japan, and then it happened. So, after ko mag-Japan is bumalik ako ng Pilipinas para pagpatuloy yung pag-aaral ko. Which is successful din kasi thanks God, natupad naman yung pangarap ko. Isa sa pangarap ko of course na makatapos ng pag-aaral in college as a bachelor degree of course. Lahat ng yon hiniling ko kay God, of course, kay Mama Mary and all of the saints and angels, and especially kay St. Clair. So pagpasok nyo nga dyan, before sa entrance pa lang is meron na dyan nag-aalok ng itlog, iba't ibang color, at saka mag-aalok ng mga sampagita, yan. Bumili ako palagi dyan at nag-aalay palagi ako ng itlog. Dati nung nag-aaral ako ng college, naalala ko, tuwing pupunta ako ng Pasig, tuwing mag-stay ako dun sa pinsan ko, special mention, Karen Rania. Char. So, lagi kami pumupunta kasama si Kuya Joel dyan sa St. Clair na yan. And most likely, all of our prayers do come true naman so far. Pero syempre, hindi naman pwede na idadasal lang natin. Kailangan pa rin ng sacrifices, tsaka pagpapahalaga, at the same time, hard work. At sa totoo lang, sa mga part na yan, may pag-iyak pa ako dyan. Siyempre, hindi na lang na-videohan. And siyempre, lagi tayong magpapasalamat sa Panginoon, maliit or malaking bagay, it's still a blessing. It's a big blessing. As long as meron tayong buhay, is may pag-asa sa lahat ng bagay. Oo nga pala, ito yung sikreto ko. Sikreto ko sa pagtutuwid ng buhay ko is being faithful to God. Hindi man ako religious person na laging nasa simbahan, pero when it comes to pray, I always do. Yan ang laging kinukuhanan ko ng lakas sa lahat ng bagay, and then never failed me. So dito nga pala sa St. Clair, kasi before, pag mag-aalay ka ng itlog tsaka mga sampagita, kahit dun sa may parang statue ng St. Clair. Pagpasok mo kasi makikita mo na statue before the yung actual na church. And few years back, I remember, hindi na sila nag-aalaw doon na mag-offer ka. Meron silang place katulad nito, after the church, puntahan mo, doon ka mag-offer ng itlog. Tsaka meron dyan mga papel, pencil na pwede mo sulatan kung ano yung lahat ng mga prayers mo, pasasalamat, hiling mo. Tapos may hinuhulugan nito, yung parang hinuhulugan na sulat. Tapos sila meron kasi mga mga madre na nagdadasal. Makikita mo din sila dun sa church na nakasarado, parang sagrado yung makikita mo sila. So, I believe na sila yung nagdadasal sa mga prayers natin, ng mga tao nagpupunta dyan at sinusulat yung mga prayers nila.
And ito nga yung sinasabi ko, yung labas yung kanina pinagsusulatan ko, ito yung loob. And ito nga pala yung pagpasok kung makikita mo na si St. Clair. Kanina kasi hindi ko nabidyan kasi ang init. So ayan, dito pwede ka mag-alay ng bulaklak, ng sampagita yan. Diyan ako palagi nagdadasan. And believe it or not, most of the time, all prayers do come true talaga. Kaya ganyan yung paniniwala ko kay St. Clair. Isa ako sa kanyang deboto. So yan guys, pwede nyo itong puntahan. Makikita nyo naman sa Google kung open sila or hindi. But most of the time, they're open. A few inches later. Then after ko nga magsimba, eto na ako, nagpunta ako sa bahay nila Mama Belen at Tito Nanding. So makikita nyo sa mga pictures ko few months ago, char. So, kasama ko sila sa Dubai. Nag-Dubai din sila at na-meet ko na sila doon. It's been very, very long time kasi na nakapunta ulit ako sa bahay nila. I still remember, siguro mga 16 years old pa lang ako nung last na dalaw ko sa bahay nila. By the way, sila nga pala yung naging second home ko rin nung bata ako kasi lagi ako iniiwan ng nanay ko dun sa kanila. So, sila nag-aalaga sa akin pag umalis yung nanay ko. And as you can see me here, I'm so excited to see Tito Nanding kasi he is the best friend of my dad. I promised to my dad kasi na balang araw dadalawin ko sila, pupuntahan ko sila, and for sure, happy ang tatay ko. Fiesta! Happy Fiesta! Sa Provident Village! Ang bongga naman ang opening, char. Ayun. So after ko nga magpunta sa kanila, umuwi muna ako ng Pasig, and at night time, syempre, meron na naman akong kinita, which is my kinakapatid. Taga Marikina din sila, ayan. Yan yung mga aking childhood friends, at yung kanyang asawa na si Carlo. And si NJ na maganda, of course. Pasensya na, medyo haggard na ako kasi sobrang ang dami kong hectic schedule ng peg everyday. Pasensya na po sa mga hindi ko na napuntahan sa sobrang hectic schedule ko. Thank you guys for always watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.